Hindi pwede to. Wala nang respeto yung si Daddy. Wala pang isang taon mula nang namatay si Mama. Tapos may bago na kaagad siya. Ronnie, hindi dapat natin palampasin to eh. Sambit ng 21 anyos na binatang si Reggie. Makikita nga na dismayado talaga ito matapos na mag-uwi ng babae ang kanilang ama doon sa kanilang bahay. 48 anyos na ang kanilang ama na si Albert, pero hindi nila akalain na balak pa rin pala nitong mag-asawa ulit. Naroon sa hardin ng bahay ang magkapatid na sina Reggie at Ronnie. Pinag-uusapan nga nila kung ano ang kanilang gagawin upang itigil ng kanilang ama ang kalokohan na ginagawa nito. Nagpatuloy sa pambabatikos ang panganay na si Reggie. At alam mo ba, nadampot niya nga lang sa kung saan ang babaeng yun. 40 years old na daw. At may isang anak na babae na hindi man lang daw niya binibisita sa totoong tatay nito. Bali sa mga nakuha kong impormasyon, nagtatrabaho ang babaeng yung bilang waitress sa restaurant na pinupunta nila Daddy sa Tagaytay. Isipin mo, negosyante si Daddy. Tapos papato lang siya sa kung sino-sino. Sumagot naman na ang 18 anyos at bunsong si Ronnie. Bali, anong gagawin natin Kuya Reggie? Sumagot ang panganay na binata. Kailangan na matigil yung kalokohan ni Papa. Kailangan na gumawa tayo ng paraan para magkahiwalay sila. Hindi niya pwedeng asawain ng babaeng yun. Hindi mo ba nakikita? Halatang pineperahan niya lang si Daddy. Wala pa nga silang isang buwan kung ano-ano na lang pinapabili niya sa tatay natin. Nung nakaraan, puro mamahali sapatos ang binili nila sa mall para sa babaeng yun. 40 anyos ng babaeng yun, pero kung umasta akala mo kung sinong dalaga. Sumagot si Ronnie. Bali, paano nga gagawin natin para magkahiwalay sila ni Daddy? Nagbuntong hininga si Reggie. Huwag ka mag-alala. Marami na akong plano. Ilalabas natin ang totoong pagkatao ng Jessica na yan. Alam kong marami pang baho sa pagkatao niya. Hanggang si Daddy na mismo ang isusuka siya para lumayo sa pamilya natin. Hanggang sa hindi nila inaasahan na dadaan pala sa kanilang harapan ang tao na kanilang pinag-uusapan. At ito nga ay ang 40 anyos na si Jessica. Hi, nandito pala ang dalawang poging anak ni Albert. Nagluto ako ng merienda doon sa kusina. Tikman nyo, sigurado magugustuhan nyo yon. Umirap si Reggie. Hindi kami nagugutom. Kayo na lang ni Daddy ang kumain. Habang si Ronnie naman ay gustong sitahin ang kanyang kuya sa pagsusuplado nito. Kuya, ano ka ba? Pasensya na po kayo, Tita Jessica. Bahagyang tumawa ang 40 anyos na ginang. Ayos lang yun, Ronnie. Hayaan mo na ang Kuya Reggie mo. Bahagya pang lumapit si Jessica kay Reggie. Alam mo, Reggie, mula nang dumating ako dito, palagi ka na lang nagsusuplado sa akin. Dapat maging mabait ka na sa akin. Kasi hindi magtatagal, kapag kinasal na kami ni Albert, magiging mami mo na ako. Hindi ba mas masaya kung magiging magkasundo tayo? Tumingin si Reggie ng seryoso sa ginang. Paparangkahin na po kita, Tita Jessica. Hindi ko po kayo gusto para kay Daddy. At saka hindi niyo po ba naisip na kamamatay lang ng nanay namin? Tapos nandyan na po kaagad kayo napapalit sa kanya. Tumalikod si Jessica at tumingin sa kawalan habang may ngiti sa labi. Anong magagawa ko? In love sa akin ang Daddy niyo eh. Kitang-kita naman, diba? Mahal namin ang isa't isa. Hindi niyo ba gusto maging masaya ang Daddy niyo? Hanggang sa napatayo na nga si Reggie sa sobrang inis. Ano ba talagang habol mo sa tatay namin? Kasi hindi ako naniniwala na totoong in love ka sa kanya. Sinubukan namang awatin ni Ronnie si Reggie. Kuya, tama na nga yan. Hayaan na natin siya. Muling humarap si Jessica sa dalawang magkapatid. Alam nyo, hayaan nyo na lang na maging masaya kami ng Daddy nyo. Malaki na kayo. Hindi magtatagal, magkakaroon din kayo ng sarili nyong pamilya. At iiwanan nyo rin ang Daddy nyo. Hahayaan nyo ba siya maging mag-isa habang buhay? Sige, aaminin ko. Masaya ako kay Albert kasi mapera siya. Sa kanya ko lang nararamdaman ang maginhawang buhay. Biruin nyo, mabubuhay ako na hindi man lang ako nagtatrabaho. Kaya kayong dalawa, wala naman kayo ibang gagawin kundi tanggapin ang katotohanan.
Kasi mapapagod lang kayo. Dahil kahit anong gawin nyo, hindi ako makikipaghiwalay kay Albert. Umismid at umirap pa si Jessica bago niya tinalikuran ang dalawang binata doon sa hardin. Sinundan pa ito ng tingin ni na Reggie at Ronnie. Tingnan mo nga, siya na mismo ang umami na pera lang ang habol niya kay Daddy. Kaya dapat lang na gumawa talaga tayo ng paraan para magkahiwalay silang dalawa. Hindi ako papayag na maging mami natin na Jessica na yan, no? Nagbuntong hininga si Ronnie. Pero Kuya Reggie, sa nakikita kong ugali ni Tita Jessica, malakas ang kutob ko na mahihirapan tayo paghiwalayin sila. Narinig mo naman ang sinabi niya, di ba? Kahit ano daw ang gawin natin, hindi natin sila mapaghihiwalay ni Daddy. Tila nang galaiti pa lalo sa galit si Reggie. Sang-ayon din siya sa sinabi ng kanyang kapatid. Alam niya na sa ugali ng nobya ng kanilang ama, nasisiguro niya na hindi nila ito madaling mapapailis doon sa kanilang tahanan. Alas 9 ng gabi, doon sa kwarto ng 48 anyos na ama na si Albert, pumasok doon ang bago niyang kinakasama na si Jessica. Bagong ligo ito at nakatapis ito ng puting tuwalya. Abala naman sa cellphone si Albert, hanggang sa napatigil nga siya nang mapatingin siya kay Jessica. Ngumiti si Albert. Pinagmasdan niya si Jessica mula ulo at pababa ng dahan-dahan. Bakit pala ang tagal mo umakyat? Kanina pa ako naghihintay sa'yo dito. Natatawang sumagot si Jessica. Hinintay ko kasi muna kumain si na Reggie at Ronnie eh. Tapos sumabay ako sa kanila maghapunan. Natawa na napapailing si Albert. Inasar mo na naman pala ang mga anak ko. Ang sabi ko naman sa'yo, hayaan mo na lang muna sila. Siguradong nabigla lang sila sa desisyon ko na patirahan ka dito. At kung may mga hindi sila magagandang sinasabi sa'yo, pwede bang wag mo na lang silang pansinin? Siguro na sa adjustment period lang talaga ang dalawang yun. Sumagot si Jessica na naupo na nga doon sa gilid ng kama. Kumapit pa ang mga braso nito sa matipunong balikat ni Albert. Han, wag mo na ako masyadong isipin. Hindi rin naman ako apektado sa mga sinasabi nila, no? Kasi hindi rin naman ako papayag na magkahiwalay tayo. At alam mo yung sina Reggie at Ronnie, hindi magtatagal, makakasundo ko rin ang mga yan. Kaunting panahon lang. Napangiti si Albert sa sinabi ng bago niyang kinakasama. Ako rin. Hindi rin ako papayag na magkahiwalay tayo. Panalong-panalo na kasi ako sa iyo eh. Ang tanga ko na lang kung bibitawan ko pa ang katulad mo. Siningit pa ni Albert ang ilang hibla ng buhok ni Jessica. Pinagmasdan niya ito at masasabi niya na maganda talaga ang kanyang bagong kasintahan. Kahit pa nga na 40 anyos na ito ay para pa rin itong dalaga kung titingnan. Mestisa at makinis ang balat nito na halatang naalagaang mabuti. Ang ganda mo talaga. Sa totoo lang, yung mga kaibigan na kasama kong kumakain doon sa restaurant kung saan ka nagtatrabaho, naiinggit sila sa akin. Kasi ako ang nakakuha sa'yo. Lumaki naman ang ngiti ni Jessica at humaplos pa siya sa matipunong braso ni Albert. Maswerte din naman ako sa'yo, no? Bukod sa mabait na, ubod pa ng gwapo, tapos galante pa. Sumagot si Albert. Basta lahat ng gusto mo at kailangan mo, sabihin mo lang sa akin. Hindi naman ako magdadalawang isip na ibigay sa'yo. Lalo pang naglapit ang kanilang mga muka, hanggang sa kusa na ngang naglapat ang kanilang mga labi. Unti-unting lumalim ang naturang halik, hanggang sa saglit na tumigil si Albert nang mapagtanto niyang nakabukas pa pala ang pintuan ng kwarto. Sandali lang. Tumayo si Albert at sinara na nga niya ang pintuan. Nanatili namang nakahiga doon sa kama si Jessica. Bago pa bumalik doon si Albert ay makikita na inalis niya ang kanyang pangitaas na damit. Lalo pang lumaki ang ngiti ni Jessica. Kahit pa kasi na may edad na si Albert ay maganda pa rin ang tindig ng pangangatawan nito. Humanda ka sa akin ngayon, Han. Hanggang sa lumundag nga si Albert patungo doon sa kama. Pareho silang tumatawa hanggang sa muling nagtama ang kanilang mga mata.
Nakakasawa na yung ganituhan. Napakunot ang noo ni Albert. Paanong nakakasawa? Ibig sabihin nagsasawa ka na sa akin? Natawa si Jessica. Hindi ganon. Ang ibig kong sabihin, nagsasawa na ako na palagi na lang tayo dito sa kwarto. Pwede bang sa iba naman? Kung pwede sana, mag-check-in tayo para maiba naman. Napaisip si Albert. Pwede naman. Kaya lang gabing-gabi na. Di ba biyahe pa tayo? Ganito na lang. Halika, sumama ka sa akin. Bumangon si Albert at hinatak ang isang kamay ni Jessica. Teka, saan mo ba ako dadalhin? Lumabas sila sa kwarto na nakatapis pa rin ng tuwalya si Jessica habang si Albert ay wala pa ring pangitaas na damit. Doon na lang tayo sa kotse. Natigilan si Jessica pero nakita niya na seryoso si Albert sa sinabi nito. Bago naman yun, di ba? Hindi pa natin nagagawa yun. May napanood akong pelikula na ginawa nila sa kotse. At nakita ko na mukhang exciting naman yun. Ano sa palagay mo, Han? Unti-unting natawa si Jessica sa suhestyon ng kanyang kinakasama. Pero sa huli ay pumayag din siya sa gusto nito. Nagmamadali silang nagpunta doon sa kotse. Sa pagpasok nila doon ay nagpipigil pa nga sila ng kanilang mga tawa. Hindi kaya mahuli tayo dito? Hindi ba't dyan lang natutulog yung driver mo sa malapit na kwarto? Sumagot si Albert. Wala yan. Siguradong tulog naman na yon. Hindi naman nila tayo maririnig mula dito sa loob eh. Magsasalita pa sana si Jessica pero agad na siyang hinagkan ni Albert sa labi. Napapikit na lamang ang mga mata ni Jessica at kumapit siya sa balikat ni Albert. Tila sa sandaling yon ay nawala na ang pagkasawa na kanilang nararamdaman. Dahil iyon pa lang ang unang beses na isasakatuparan nila ang kanilang nais doon mismo sa loob ng kotse. Hanggang sa tuluyan na ngang namutawi doon ang isang kaganapan. 10:00 ng gabi ay maririnig doon sa loob ng kotse ang isang ingay na hindi mapigilang kumawala mula sa 40 anyos na ginang. Lingid sa kanilang kaalaman ay naroon lang din banda sa garahe ang bunsong binata na si Ronnie. Nakaupo ito sa duyan habang tumutugtog ng gitara. Pero napatigil nga ito nang mapatingin siya sa kotse na naroon sa garahe. Naroon ang kanyang pagtataka dahil tila gumagalaw ito ng kusa. Saglit na binaba ni Ronnie ang hawak niyang gitara at nilapitan nga niya ang naturang sasakyan. Ano bang nangyayari? May tao ba sa loob ng kotse ni Daddy? Bahagya pa siyang lumapit hanggang sa narinig na nga niya ang isang kakaibang ingay na alam niyang nagmumula sa isang babae. Hindi naman inosente ang isipan ni Ronnie at alam niya kung ano ang nagaganap sa loob ng sasakyan. Pero napapaisip na lamang siya kung sino ang dalawang tao na naroon. Naisip pa nga niya na baka ang driver ng kanyang ama pati na rin ang isa sa kanilang mga kasambahay. Mga tarantadong to ah. Sa kotse pa talaga ni Daddy gumawa ng kalokohan. Sisitahin na sana ni Ronnie ang mga ito nang mapansin niya ang isang tsinelas sa labas ng naturang kotse. Hindi siya maaaring magkamali. Nakakasiguro siya na pagmamay-ari yon ng kanyang ama na si Albert. Doon ay naghinala na nga siya kung sino ang mga naroon sa loob ng sasakyan. Para makumpirma ay pasimple nga siyang lumapit doon. Tuloy-tuloy ang paggalaw ng sasakyan, pati na rin ang kakaibang ingay na nagmumula sa loob nito. Nakayuko pa siyang nilapitan ng kotse at pumwesto siya sa pinakamadilim na parte ng bintana. At sa pagsilip niya nga doon ay nakumpirma ang kanyang hinala. Hindi ang driver at katulong ang gumagawa doon ng kalokohan dahil kita mismo ng dalawang mata ni Ronnie ang kaganapan sa pagitan ng ama niyang si Albert at ng kinakasama nito na si Jessica. Hindi pa nga agad na alis ni Ronnie ang mga mata niya sa kanyang natatanaw. Gulat na gulat siya at hindi siya makapaniwala na doon nila ito mismo ginawa sa loob ng sasakyan. May galit sa isipan ni Ronnie
Naisip niya na marahil ay suhestyon yon ni Jessica. Naniniwala kasi siya na disente ang kanyang ama na si Albert. Tuloy-tuloy pa rin ang kaganapan at tuloy-tuloy pa rin na nakatunghay doon ang bunsong binata. Unti-unti ay tila nawala ang kanyang galit. Habang tinatanaw niya ang mga ito, ay para bang may kakaibang ihip na dumampi sa kanyang pagkatao. Ramdam ni Ronnie ang init at ramdam din niya na unti-unti siyang nabuhayan. Nang mapagtanto niya ito, ay kaagad siyang napaatras at nagmamadali na nga siyang lumakad pabalik sa kanyang kwarto. Nakakainis. Ano ba ito nangyayari sa akin? Hindi ko pwedeng maramdaman ang ganito sa ganong klase ng babae. Pero kahit na anong gawin ni Ronnie, ay tila hindi mawala sa kanyang isipan ang kanyang nakita. Lalo pa nga ang magandang nobya ng kanyang ama na si Jessica. Han, sigurado ka bang okay lang talaga sa'yo na maiwan ka dito? Kasi pwede naman kita isama sa La Union. Tanong ni Albert sa kanyang kinakasama na si Jessica. Sa umagang yon ay aalis nga si Albert at mahigit 1 linggo itong mananatili sa probinsya ng La Union. Hindi na Han, dito na lang ako. Ikaw na nga nagsabi na importante ang mga meeting na gagawin mo doon kasama mga kasosyo mo sa negosyo. Ayaw ko naman makiistorbo pa sa trabaho mo. Ayos lang naman ako dito sa bahay Huwag mo na akong intindihin. Basta tawagan mo ako palagi kapag hindi ka busy doon ha. Nagbuntong hininga si Albert. O sige na nga. Basta tawagan mo lang din ako kapag may problema. Napatingin pa si Albert sa dalawa niyang anak na kasalukuyan siyang tinutulungan na ilagay ang mga maleta doon sa compartment ng kotse. Kayong dalawa, Reggie, Ronnie, tingnan niyo doon si Jessica. Ayaw ko mag-aaway-aaway kayo habang wala ako dito sa bahay. At pwede ba? Tigilin niyo na muna yung pagsusupla doon sa kanya. Mabait si Jessica. At mahal ko siya. Napaismid si Jessica sa kanyang narinig. Han, ano ka ba? Hayaan mo na nga lang muna sila. Huwag ka mag-alala. Hindi kami mag-aaway-aaway. At pagbalik mo dito, siguradong kasundo ko na yung 2 anak mo. Tama ba ako, Reggie at Ronnie? Umirap lang si Reggie at hindi sumagot habang si Ronnie ay nagbuntong hininga na lamang. Sige na Han, aalis na ako. Magtawagan na lang tayo. Tumango si Jessica na nakangiti. Saglit pa siyang tumingin sa 2 binata na nakatingin rin sa kanila. Han, mag-iingat ka ha. Mamimiss kita. Hanggang sa isang mariin na halik pa nga ang pinadama ni Jessica kay Albert. Hindi pa kaagad bumitaw ang 40 anyos na ginang, habang si Reggie at Ronnie ay hindi natuwa sa ginawa ni Jessica. Halata kasi na may pananadya ito. Patuloy pa rin ang malalim na halik na pinaparanas ni Jessica hanggang sa inawat na nga siya ni Reggie. Han, ano ka ba? Tama na. Hindi pa nga ako umaalis, parang namimiss mo na kaagad ang labi ko. Baka mamaya kung saan pa tayo mapunta nito. Bahagyang tumawa si Jessica. Kung pwede nga lang dito pa mismo sa harapan ng 2 mong anak. Natawa pa lalo si Albert at sinita niya si Jessica. Tama na yan. Nangaasar ka na naman. Sige na, aalis na ako. Hanggang sa sumakay nga sa kotse si Albert at tuluyan itong umalis. Nang makalabas ito ng gate, ay hinarap ni Jessica ang 2 binata. Narinig niyo naman ang sinabi ng daddy niyo, no? Ang sabi niya, tingnan niyo ako at wag niyo daw akong aawayin. Kaya pwede ba peace muna tayong 3? Hayaan niyo, ako palagi ang magluluto ng makakain natin. Siguradong babait kayo sa akin kapag natikman niyo ang mga luto ko. Umirap si Reggie. Di bali na, sa labas na lang ako kakain palagi. At saka tigilan mo nga yung mga peace na yan. Walang peace dito sa bahay hanggat kasama ka namin dito. Hanggang sa tumalikod na nga si Reggie at lumakad papasok sa loob ng bahay. Napatingin si Jessica kay Ronnie. Alam mo, sayang ang kagapuhan niyang kuya mo kung ubod naman ang suplado. Napaiwas ng tingin si Ronnie. Tita Jessica, dito na din po muna ako. Hanggang sa pumasok na rin sa loob ng bahay ang bunsong binata.
Alas 7 ng gabi ay hindi magawang tawagan ni Albert ang kinakasama niyang si Jessica. May importante pa naman sana siyang ipapasuyo dito, kaya sa huli ay tinawagan na lamang niya ang kanyang mga anak at ang bunsong si Ronnie ang nagawa niyang utusan. Nandun lang yun sa desktop ng laptop sa kwarto. Makikita mo kaagad yun. Nandun lahat ng data para sa meeting namin bukas dito sa La Union. Pumasok nga si Ronnie doon sa kwarto ng kanyang ama. Nakita niya nga na wala doon si Jessica. Heto na po, Dad. Nakita ko na po yung laptop ninyo. Sa pagbukas ni Ronnie sa laptop ay hinanap niya kaagad ang files na kailangan ng kanyang ama. Heto po ba yon? Assessment Report 2025? Sumagot si Albert na nasa kabilang linya. Yan na nga yun. Isend mo kaagad sa akin sa email. Kailangan ko asikasuhin yan ngayong gabi bago ang meeting bukas. Sumagot si Ronnie. Sige po, Dad. Isisend ko na po. Sumagot din pa si Albert. Salamat, anak. Nasaan ba kasi ang tita Jessica mo? Bakit hindi ko siya matawagan? Nagmasid doon sa loob ng kwarto ang bunsong binata. Wala po siya dito sa kwarto ninyo. Hindi ko rin naman po siya nakikita sa buong bahay. Napansin pa ni Ronnie ang isang cellphone na naroon sa maliit na mesa sa tabi ng kama. Pero nandito po ata yung cellphone niya, kaya hindi po siya sumasagot sa tawag ninyo. Maririnig ang buntong hininga ni Albert. Saan naman kaya siya nagpunta? Di bale na. Sige na, Ronnie, hihintayin ko na lang yung files na isesend mo sa email. Tinapos na nga nila ang tawag at kaagad na rin na ginawa ni Ronnie ang utos sa kanya ng kanyang tatay. Matapos niyang isend ang hinihingi ng kanyang ama, ay saglit pa siyang nahiga doon sa kama. Napapaisip siya kung nasaan si Jessica. Malaman ko lang na may katagpo ka o ginagawang kalokohan habang wala si Daddy. Sisiguruhin ko na hindi ka makakabalik pa dito sa bahay namin. Habang naroon si Ronnie, ay bigla siyang nakarinig ng ragasan ng tubig mula sa loob ng banyo. Kaagad na napabangon ang binata at napakunot ang kanyang noo. Doon ay napansin niya na tila may taong naliligo sa loob ng banyo na naroon sa naturang kwarto. Tumayo si Ronnie at dahan-dahan nga siyang lumapit doon. Nagkataon na hindi masyadong nakasara ang pintuan ng naturang banyo at may maliit na awang kung saan makikita ang loob nito. At sa pagsilip nga ni Ronnie ay nakumpirma niya na may tao ngang naliligo sa loob. At ang taong iyon ay walang iba kundi si Jessica. Labis na natigilan si Ronnie. Hindi pa nga niya kaagad na alis doon ang kanyang mga mata. Tila gusto niyang manatili sa kanyang natatanaw. Malalim ang kanyang paghinga at hindi niya namalayan na unti-unti siyang nabubuhayan. Sa edad na 18 ay iyon pa lang ang unang beses na nakakita siya ng ganon. Tila ba may naguudyok pa nga sa kanyang isipan na pumasok doon. Patuloy naman si Jessica hanggang sa napatigil nga siya sa pagkilos nang may maramdaman siyang kakaiba. Nagmasid siya sa paligid dahil tila ba ramdam niyang may mga mata na nakamasid sa kanya ng sandaling iyon. Binilisan na lamang niya ang pagligo hanggang sa kinuha na nga niya ang puting tuwalya at binalot iyon sa kanyang sarili. Hanggang sa lumabas siya doon sa banyo. Nagmasid siya sa buong kwarto pero wala naman siyang nakitang tao na naroon. Nagbuntong hininga si Jessica. Lingid sa kanyang kaalaman ay naroon na nga sa labas ng kwarto si Ronnie. Napasandal siya sa dingding at makikita ang butil-butil niyang pawis. Hingal din siya na halatang naghahabol ng hininga. Kamuntikan na ako dun. Hanggang sa lumakad na nga siya pabalik sa kanyang kwarto. Matapos na magbihis ni Jessica, ay saka lamang niya nakita na ilang beses palang tumawag sa kanya ang kinakasama niyang si Albert. Kaagad niya nga itong tinawagan para alamin ang problema. Pero natigilan siya sa sinabi ni Albert. Naligo ka lang pala. Pero galing dyan kanina si Ronnie, hindi ka naman daw niya nakita. Utal-utal na sumagot si Jessica. Galing dito sa kwarto si Ronnie?
Sumagot si Albert mula sa kabilang linya. Oo, siya na nga lang kasi ang inutusan ko na isend sa akin yung email files na kailangan ko. Bakit Han? May problema ba? Sumagot si Jessica. Wala naman. Sige na Han, tatawag na lang ulit ako sa'yo maya-maya ah. Napaupo sa gilid ng kama si Jessica. Bigla niyang naalala ang naramdaman niya noong naliligo siya kanina. Tila ba may hinala siya na si Ronnie ang nakatanaw sa kanya ng sandaling iyon. Lumabas ng kwarto si Jessica hanggang sa naabutan niya nga doon sa sala ang bunsong binata. Nagtama ang mga mata nila nito. Hindi inalis ni Jessica ang mga mata niya kay Ronnie. Pero doon ay umiwas nga agad ng tingin ang binata. Dahil doon ay lalo pa ngang naghinala si Jessica. Hanggang sa tinalikuran na nga niya ang binata at umakyat na ulit siya doon sa kwarto. Malakas ang kutob ni Jessica sa ginawa ni Ronnie. Pero imbis na magalit ay makikita ang mga nagtatagong ngiti dahil sa kanyang nalaman. Sa sumunod na araw ay hindi na nga nawala sa isipan ni Ronnie ang nakita niya noong nakaraang araw. Hindi na maalis sa kanyang utak ang kagandahan ng bagong kinakasama ng kanyang ama. Sa tuwing nakikita niya si Jessica ay hindi nga siya mapakali at muling nanunumbalik sa kanyang alaala ang natanaw ng kanyang mga mata. Sa mga ganong pagkakataon ay hindi siya mapakali. May bagay tuloy na hindi naman niya noon ninanais pero sa sandaling yon ay para bang kanya na itong inaasam. Anong gagawin natin dito? Hindi mo naman dati na hinahayaan na pumasok tayo dito sa kwarto mo ah. Sambit ng dalagang si Veronica. Si Veronica nakaklase at kasintahan ng binatang si Ronnie. Wala lang. Gusto ko lang na may privacy kapag nagkikwentuhan tayo. Napakunot ang noo ng dalaga. Kaagad naman na humiga si Ronnie doon sa kama. Bakit mo naman biglang gusto magkaroon ng privacy? Samantalang dati nagkikwentuhan lang naman tayo doon sa kung saan saan. Kahit pa nga sa maraming tao eh. At saka hindi ba't nag-iusapan natin na iiwasan natin pumasok sa lugar na tayong dalawa lang para na rin maiwasan natin yung bagay na hindi pa dapat natin gawin. Nang sandaling yon ay naroon na nga sila sa kwarto ni Ronnie. Pinagtaka pa yun ni Veronica dahil madalas ay doon lang naman sila sa hardin o sa sala tumatambay. May iwasan pa rin naman natin yon kahit pa na tayong dalawa lang nandito. Halika na dito sa tabi ko. Tila nagdadalawang isip pa ang dalaga dahil sa kakaibang kinikilos ngayon ng kanyang nobyo. Pero nagtiwala na lang din siya dito. Sige na nga. Nahiga na nga rin si Veronica doon sa tabi ni Ronnie. Lingid sa kanyang kaalaman ay may kakaiba rin talagang plano si Ronnie ng mga oras na yon. Sa sandaling magkatabi pa nga lang sila ni Veronica ay talaga nga naman na nabuhayan na siya ng sobra. Mula kasi nang makita niya ang sandali kay Jessica ay gustong gusto na niyang masubukan ang bagay na hindi pa dapat. Teka, parang mas gusto ko yung pabango mo ngayon. Sambit ni Ronnie na agad inakbayan ang dalaga. Inalis pa ni Ronnie ang salamin sa kanyang mata at nilapag niya yon sa mesa na nasa tabi ng kama. Hindi naman nagbago ang pabango ko ah. Ganon pa rin katulad ng dati. Sa pananalita ni Veronica ay kinakabahan na nga siya dahil sa kakaibang kilos ni Ronnie. Parang hindi babe. Pansin ko na mas mabango ka talaga ngayon. Inamoy pa ni Ronnie ang balikat ng dalaga. Doon ay napabalikwas na nga si Veronica at agad siyang tumayo. Bahagyang tumawa si Ronnie. Babe, bakit ba? Ano bang problema? Nagbuntong hininga ang dalaga. Ronnie, pwede bang doon na lang tayo sa sala ninyo? Hindi talaga ako komportable dito. Lalabas na sana si Veronica pero pinigilan siya ng binata. Sandali lang. Dito muna tayo. Napasandal sa dingding ang dalaga. Hindi naman siya makawala dahil nakaharang ang mga braso ni Ronnie na nakatungkod doon sa dingding. Tinitigan siya ni Ronnie sa mata. Bakit ba parang natatakot ka? Ano naman kung may bagay na hindi natin maiwasang gawin? Boyfriend mo naman ako, di ba?
Sumagot ang dalaga. Pero Ronnie, hindi ba't naging usapan natin na hindi natin gagawin ang bagay na yon hanggat hindi pa tayo nakakatapos ng college? At pumayag ka sa usapan na yun dahil yun din ang gusto mo. Hindi naman inalis ni Ronnie ang mga mata niya kay Veronica. Sobrang lapit pa rin ng mukha nila sa isa't isa. Pwede bang kalimutan na muna natin ang usapan na yun? Kahit ngayon lang. Hanggang sa hinagkan nga ni Ronnie si Veronica sa labi. Mariin ang naturang halik na halatang may matinding pananabik. Humawak pa si Ronnie sa bewang ng dalaga. Nang maramdaman ni Veronica na patungo na sila sa kung saan, ay buong puwersa niyang tinulak si Ronnie. At isang malutong na sampal din ang binigay niya dito. Hindi ako natutuwa sa ginagawa mo. Parang hindi ikaw yung Ronnie na nakilala ko eh. Hindi ka naman ganyan. Ano ba nangyayari sa'yo? Alam mo, ang mabuti pa uuwi na lang ako. Tawagan mo na lang ulit ako kapag naayos mo na yung sarili mo. Hanggang sa lumakad nga si Veronica palabas ng kwarto. Kaagad naman itong sinundan ni Ronnie. Babe, sandali lang. I'm sorry. Hindi ko naman sinasadya. Pero hindi na talaga nagpaawat pa ang dalaga. Tuluyan itong nakalabas ng gate at sumakay sa taxi na dumaan. Sinundan na lang ito ng tingin ni Ronnie at napakamot siya sa ulo. Bahala ka sa buhay mo. Napaka-arte mo talaga. Makikita nga ang pagkainis ni Ronnie dahil sa pagtanggi na ginawa ng kanyang nobya. Tila sa sandaling yon ay nag-iba na nga talaga ang katauhan ng binata. Makikita na gusto talaga niyang maranasan ang bagay na tinangging ibigay ng kanyang kasintahan. Padabog pang sinarado ni Ronnie ang gate. Sa paglakad niya pabalik sa bahay ay nasalubong pa niya sa balkonahe si Jessica. Ayos ka lang ba? Ano nangyari? Bakit nag-walk out ang girlfriend mo? Napatigil si Ronnie at hindi niya napigilan na titigan ang kagandahan ni Jessica. Pero sa huli ay inirapan niya ito. Wala ka ng pakialam doon, Tita Jessica. Pwede bang wag mong problemahin ang problema ko? Lumakad si Ronnie pabalik sa kanyang kwarto. Pero natigilan siya nang sinundan pala siya doon ni Jessica. Tiningnan ito ng seryoso ni Ronnie. Bakit po kayo nandito? Sinabi ko na sa inyo na huwag niyong problemahin ang problema ko. Bahagyang tumawa si Jessica at naupo doon sa gilid ng kama. Wala kasi ang papa mo at gusto ko lang magpakananay sa'yo. Umiwas ng tingin si Ronnie. Hindi ko po kailangan ng nanay ngayon. Sumagot pa si Jessica. Pero alam ko kung anong kailangan mo. Natigilan si Ronnie sa kanyang narinig. Ano pong ibig niyo sabihin? Huminga ng malalim si Jessica. Ang ibig kong sabihin, kailangan mo ng payo mula sa akin. Nakita ko na nagtalo kayo ng girlfriend mo si Veronica. Alam mo kasi babae rin ako. At walang makakaintindi sa girlfriend mo kundi ako. Napaisip si Ronnie sa mga sinabi ni Jessica at sa huli ay sinabi na rin niya ang naging problema. Gusto ko lang naman po kasi na may maganap na sa amin ni Veronica kanina. Pero hindi po siya pumayag at nagalit siya sa akin. Sumagot si Jessica. Kasi pareho pa kayo nag-aaral. Hindi pa akma sa mga edad niyo ang ganun. Nagbuntong hininga si Ronnie. Alam ko naman po yun. Kaya alam ko rin po na mali rin talaga ako. Sumagot si Jessica. Hindi ka mali. Binata ka na. At may pangangailangan ka bilang isang lalaki. Nagkataon lang na hindi siguro tama ang diskarte na ginawa mo. Natigilan si Ronnie. Nagpatuloy naman si Jessica. Sa nakikita ko kay Veronica, siya yung tipo ng babae na natatakot lang. Pero alam kong mahal ka niya. At dahil mahal ka niya, kaya naman niyang ibigay sa'yo ang gusto mo. Nagtanong ang binata. Kung ganun, paano ko po siya mapapapayag? Nagtanong pa si Jessica. Paano ba kasi ang ginawa mo? Napayuko si Ronnie.
Pinaglaruan niya pa ang kanyang mga daliri na halatang naiilang na magkwento. Basta pagdating dito sa kwarto, pinaramdam ko na po agad sa kanya na gusto kong may maganap sa amin. Tapos sapilitan ko po siyang hinalikan. Hanggang sa nagalit na nga po siya sa akin at sinampal niya pa po ako. Nagpipigil ng tawa si Jessica. Napansin naman ito ni Ronnie. Mali po ba yung ginawa ko? Matipid na ngumiti si Jessica. Tama naman kung tutuusin. Pero dapat sa ganyang bagay, lalo pa kung hindi pa masyadong handa ang babae. Dahan-dahan lang dapat ang lahat. Napakunot ang noo ni Ronnie. Paano pong dahan-dahan? Sumagot si Jessica. Dahan-dahan. Hinay-hinay. Hindi mo dapat siya ginugulat. Tama ang ginawa mo na dinaan mo sa isang halik. Pero dapat marahan lang sa simula. Napaisip si Ronnie. Parang nakukuha ko na po, Tita Jessica. Parang dun po ata ako nagkamali. Paano ko po ba dapat siya hinalikan? Ilang segundo pa bago sumagot ang magandang ginang. Marahan lang. Dapat, pinadamo mo sa kanyang matamis na halik. At kapag napapikit na ang mga mata niya, doon ka na magsisimula. Doon may papadama ang pagnanais mo. Sa sandaling yon ay hindi na maalis ni Ronnie ang mga mata niya kay Jessica. Malapitan niya nga itong napagmasdan. Doon ay nasabi niya na maganda talaga ang kinakasama ng kanyang ama. May kakaibang ganda ito na tila humahatak sa kahit na anong edad ng isang lalaki. Patuloy sa pagpapaliwanag si Jessica. Kaming mga babae, bumibigay kami kapag naramdaman namin na gusto talaga kami ng isang lalaki. Napapikit pa ang mga mata ni Jessica at dinadama ang bawat salita sa kanyang pagpapaliwanag sa binata. Pero hindi na nga naawat ni Ronnie ang kanyang sarili. Napadilat ang mga mata ni Jessica sa gulat nang hagkan siya ni Ronnie sa labi. Matamis ang halik na pinadama ng binata. Tumagal yon ng ilang segundo bago tumigil si Ronnie. Pero nanatiling nakatitig sila sa mata ng isa't isa. Tama po bang ginawa ko, Tita Jessica? Hindi pa kaagad nakasagot ang 40 anyos na ginang. Sobrang lapit pa rin ng mukha nila sa isa't isa. Tama naman, Ronnie. Siguro mas mainam na gawin mo ng mas marahan. Muli siyang hinalikan ni Ronnie sa labi. Doon ay napapikit na nga ang mga mata ni Jessica. Wala siyang pagpalag na ginawa, bagkos ay sinabayan niya ang matamis na halik na pinapadama ng binata. Tila tuluyang nawala sa sarili si Jessica. Ramdam niya ang kung anong pagkulo sa kanyang kalamnan. Humawak pa si Ronnie sa magkabilaan niyang bewang. Doon ay may kung anong kuryente na dumaloy kay Jessica. Tumagal ulit ang halik na yon ng nasa mahigit 1 minuto bago huminto ang binata. Nakatitig lang siya sa mga mata ni Jessica. Yung totoo, Tita Jessica, nadadala ko po ba kayo? Hindi pa alam ni Jessica ang isasagot niya noong una. Oo naman. Pwede naman na, Ronnie. Nagtanong pang muli si Ronnie. Pwede po bang ituloy na natin to hanggang sa dulo? Natigilan si Jessica pero hindi niya maalis ang mga mata niya sa binata. Hindi na hinintay pa ni Ronnie ang sagot ng ginang. Kaagad siyang tumayo at sinarado niya ang pintuan ng kwarto. Tita Jessica, pagbigyan niyo na po ko. Nagbuntong hininga si Jessica hanggang sa tumango rin siya. Sige, Ronnie, pagbibigyan kita. Pero hindi pwedeng malaman to ng kahit na sino, Sumagot si Ronnie. Tanga ko, hindi to malalaman ng iba, Tita Jessica. Hanggang sa nakita na lang ni Jessica na isa-isang napunta sa lapag ang mga bagay-bagay mula sa binata. At doon ay napatigil siya ng sobra sa muli niyang paglingon dito. Hindi siya makapaniwala. Para bang nagkaroon siya ng pangamba para sa kanyang sarili.
Pero naroon na siya at alam niyang hindi na siya pwedeng umatras pa. Sa muling paglapit sa kanya ng binata, ay muli na nga nitong pinadama sa kanya ang isang matamis na halik. Kumapit si Jessica sa matipunong balikat ng binata at nang pareho silang mapahiga ay nagpatuloy na ngayon sa isang tagpo. Namutawi na nga doon sa kwarto ang isang kaganapan. Ramdam ni Jessica noong mga nakarang araw na kakaiba ang mga pagsulyap sa kanya ng binata. Pero hindi niya inaasahan na hahantong sila sa ganon at hindi rin niya inaasahan na siya ay tuluyang magpapaubaya. Patuloy ang naturang kaganapan doon sa kwarto at nagkataon na sa mga oras na yon ay nakauwi na ang 21 anyos na binatang si Reggie. Patungo na nga siya sa kanyang kwarto pero nang mapadaan siya sa tapat ng pinto ni Ronnie ay napakunot ang kanyang noo nang marinig niya mula doon ang isang kakaibang ingay. Hindi maaaring magkamali si Reggie. Nakakasiguro siya na ang naturang ingay ay galing sa isang babae. At alam rin niya na namumutawi doon sa kwarto ang isang kaganapan. Hanggang sa natawa na napapailing si Reggie. Binata na talaga tong kapatid ko. Mabutit napapayag niya ang girlfriend niya si Veronica. Hanggang sa lumakad na rin si Reggie patungo sa kanyang kwarto. Lingid sa kanyang kaalaman ay ang kasama ng kanyang kapatid doon sa kwarto nito. Dahil sa sandaling yon ay patuloy na dama ni Ronnie ang kasiyahan habang kasama ang isang babae. Ang babae na gusto nilang itakwil doon sa kanilang tahanan. Alas 3 ng hapon ay nakauwi na kaagad sa bahay ang binatang si Reggie mula sa university na kanyang pinapasukan. Sa pagbaba niya ng kanyang kotse ay makikita pa nga sa mukha nito ang labis na kalungkutan. Dahil kasi sa isang subject na hindi niya naipasa ay madidelay ng 1 taon ang kanyang pag-graduate sa kolehiyo. Paano ko kaya sasabihin kay daddy tong problema ko? Inaasahan pa naman niya na ako ang susunod na magpapatakbo ng kumpanya. Naroon na nga ang lungkot at pagkadismaya dahil sa kanyang sitwasyon sa pag-aaral. Pero lalo pa siyang nadismaya sa nakita niya doon sa hardin ng kanilang bahay. Nakita niya kasi doon si Ronnie at Jessica na magkasamang nagmemeryenda. Nagtatawanan pa ang mga ito at halatang masaya ang mga ito na magkasama. Tita Jessica, sana may sama niyo ako minsan ni Daddy do sa probinsya na sinasabi mo. Gusto ko rin makapag-relax doon. Sambit ng bunsong si Ronnie hanggang sa napatigil siya sa pagsasalita nang makitang dumating na pala si Reggie. Kuya, nandyan ka na pala. Tikman mo tong pansit na niluto ni Tita Jessica. Sumabat din pa si Jessica. Halika na Reggie, samahan mo na kami dito. Sigurado nagugutom ka na. Hindi sumagot si Reggie hanggang sa seryoso niyang tiningnan si Ronnie. Ronnie, sumunod ka nga sa akin sa loob ng bahay. Gusto lang kita makausap. Nawala na rin agad ang ngiti sa labi ni Ronnie. Sumunod siya kay Reggie papasok sa loob ng bahay. Doon sa kwarto ay kinausap nga ni Reggie ang kanyang bunsong kapatid. Ano ginagawa mo? Bakit sumama ka dun kay Tita Jessica? Napakunot ang noo ni Ronnie. Bakit Kuya Reggie? Anong masama kung sumasama ako sa kanya? Bahagya pang tinulak ni Reggie si Ronnie. Nahihibang ka na ba? Nakalimutan mo na ba yung mga plano natin? Nilalayo natin siya kay Daddy. Hindi natin siya gusto para maging pangalawang nanay natin. Tapos ngayon makikita kita na kasama mo pa siya nagbemeryenda? Nagbuntong hininga si Ronnie. Pero Kuya Reggie, hayaan na natin sila ni Daddy. Mabait si Tita Jessica. Subukan mo siyang kilalanin. Marahang nakwelyuhan ni Reggie ang kanyang kapatid. Subukan kilalanin? Di ba alam na nga natin ang pagkatao niya? Kaya nga ayaw natin siya para kay Daddy. Napaiwas ng tingin si Ronnie. Pasensya na kuya. Pero hindi na kita masusuportahan sa bagay na yan. Kung mahal talaga siya ni Daddy, hahayaan ko na lang na maging masaya silang dalawa. Lalo pang nagalit si Reggie
Binitiwan na din naman niya ang kwelyo ni Ronnie. Sige, bahala ka sa buhay mo. Basta kung tarantaduhin si daddy ng babaeng yan, tandaan mo na may ambag ka sa kasalanan na yon. Pero huwag ka mag-alala, dahil hindi ko hahayaan na dumating pa ang araw na yon. Gagawin ko ang lahat para layuan niya ang tatay natin. Kahit ako na lang na mag-isa. Kahit wala nang tulong galing sa'yo. Hanggang sa lumakad na rin agad si Reggie palabas ng kwarto. Napayuko na lamang si Ronnie at napabuntong hininga. Alas 11 na ng gabi ay naroon pa rin sa balkonahe ng bahay sina Jessica at Ronnie. Tuluyang nawala na nga ang kanilang antok sa paghahanap kay Reggie. Dahil sa mga oras na yon ay hindi pa rin nauwi ang panganay na binata. Ano Ronnie? Sumagot na ba sa tawag ang kuya mo? Makikita na nag-aalala na rin ng sobra si Jessica. Ayaw din naman kasi niya na mapahamak ang mga anak ni Albert, lalo pa nga at wala ito doon sa bahay. Hindi pa rin po siya nasagot, Tita Jessica. Paano po kaya to? Palakad-lakad na nga si Jessica doon sa balkonahe dahil sa sobrang pag-aalala. Ronnie, sa palagay ko dapat na nating tawagan ang papa mo. Kailangan na niya malaman kung ano na nangyayari dito. Baka kung ano pang mangyari kay Reggie. Inawat naman ni Ronnie si Jessica. Wag po Tita Jessica. Baka maistorbo pa po natin si Daddy. Sigurado naman ako na walang masamang nangyari kay Kuya. Kailangan lang po talaga nating malaman kung nasan siya. Ang mabuti pa, magpupunta ako sa mga kaibigan ni Kuya Reggie. Sa kanila ako magtatanong-tanong kung nasan si Kuya. Sumagot si Jessica. Sasama ako, Ronnie. Hindi pwedeng wala akong gagawin para mahanap ang kuya mo. Umalma naman ang bunsong binata. Hindi na po Tita Jessica. Ako na lang po ang aalis. Dito na lang po kayo sa bahay. Para kapag dumating si Kuya Reggie, tatawagan niyo po ako. Nakuha rin naman ni Jessica ang punto ni Ronnie. Hanggang sa umalis na nga si Ronnie gamit ang kanyang kotse. Habang si Jessica ay naiwan doon sa bahay para maghintay. Umabot na ng alas 12 ng hating gabi ay naroon pa rin sa balkonahe si Jessica. Ilang beses din niyang tinatawagan si Ronnie. Nasagot naman si Ronnie pero sinasabi nito na wala pa ring balita sa kinaroroonan ni Reggie. Paano kaya to? Sa palagay ko kailangan ko na talaga tawagan si Albert. Hindi pwedeng hindi niya malaman ang nangyayari. Kinuha ni Jessica ang kanyang cellphone na nakalapag doon sa mesa. Pero bago pa niya matawagan si Albert, ay nakita na niya ang pagdating ng isang sasakyan. Natigilan siya nang mapagtanto niyang iyon ay kotse ng binatang si Reggie. Dali-daling lumapit doon si Jessica. Sa paglabas ni Reggie ay kamuntikan pa itong matumba. Mabuti na lamang ay nasalo ito ni Jessica. Reggie, saan ka ba nanggaling? Kanina pa kami naghahanap sa'yo. Hindi sumagot si Reggie. Doon ay napagtanto ni Jessica na maraming nainom ang binata. Pinilit nitong lumakad pero ilang beses itong kamuntikan na matumba. Sa huli ay inalalayan na nga ito ni Jessica. Reggie, ano ka ba? Kumapit ka sa akin. Sasamahan na kita paakyat sa kwarto mo. Gusto pang tumanggi ng binata. Tita Jessica, bitiwan niyo po ako. Kaya ko pong lumakad na mag-isa. Huwag niyo nga po akong hawakan. Pero hindi binitiwan ni Jessica si Reggie. Hindi pwede, Reggie. Halata na marami kang nainom. Baka mahulog ka pa sa hagdan. Inalalayan nga ni Jessica si Reggie hanggang sa makaakyat ito doon sa kwarto nito. Doon lang binitiwan ni Jessica si Reggie. Kaagad naman na binagsak ni Reggie ang kanyang sarili doon sa malambot na kama. Sandali lang, Reggie. Ikukuha kita ng tubig sa kusina, ha? Dali-dali ngang kumuha ng tubig sa kusina si Jessica. Wala na rin kasi siyang mautusan pa dahil tulog na ang tatlong kasambahay sa ganong oras. Doon sa kusina ay saglit pang tinawagan ni Jessica si Ronnie. Ronnie, umuwi ka na dito sa bahay. Nandito na ang Kuya Reggie mo.
Matapos niyon ay binalikan na nga ni Jessica si Reggie doon sa kwarto nito. Reggie, uminom ka muna nitong tubig para mabawasan ang sakit ng ulo mo. Pero agad din na napatigil si Jessica nang marinig niya ang hagulgol na iyak ng panganay na binata. Nakaupo ito habang nakasandal sa headboard ng kama. Nakaramdam ng awa si Jessica dahil ramdam niya na may malaki itong problema. Nilapag ni Jessica ang tubig doon sa mesa at naupo siya sa gilid ng kama. Humawak siya sa tuhod ni Reggie. Reggie, anong problema? Bakit ka umiiyak? Tinabig ni Reggie ang kamay ni Jessica. Tita Jessica, pwede bang iwanan niyo na muna ako dito? Hayaan niyo na po ko. Bumalik na po kayo doon sa kwarto ninyo. Umalis na po kayo. Hindi naman nagustuhan ni Jessica ang pantataboy sa kanya ng binata, pero pinigilan niya ang magalit. Huminga siya ng malalim. Kahit na ipagtabuyan mo ko, gusto kong malaman mo na nandito ako. Handa akong makinig sa iyo. Sumagot si Reggie. Gusto mo ba talaga malaman ang problema ko? Hindi ako gagraduate ngayong taon. Pero bukod doon, ikaw ang problema ko. Bakit ba kasi nandito ka pa sa bahay namin alam ko naman na pera lang ang habol mo sa tatay namin. Natigilan si Jessica sa kanyang narinig at nangilid ang kanyang mga luha, pero pinilit pa rin niyang intindihin ang binata. Hindi ako umaalis kasi mahal ko si Albert. Kung sa tingin niyo pera lang ang habol ko sa kanya, bahala na kayo sa iisipin niyo. Pero kami ng tatay mo, pareho naming alam ang totoo. Mula nang dumating ako dito, naramdaman ko ang lungkot sa bahay ninyo. Pero naiintindihan ko. Dahil nawala ang nanay niyo si Sherry. At nandito ako kasi gusto kong bigyan ng panibagong kulay ang tahanan ninyo. Yung masaya. Yung walang iniisip na problema. Gusto kong maging masaya si Albert. Pati na rin kayong dalawa ni Ronnie. Patuloy sa pag-iyak si Reggie, pero napatingin na rin siya kay Jessica at nakita ng binata ang pagluha nito. Handa naman ako lumayo, Reggie. Pero gagawin ko yun kung makikita kong masaya na ulit si Albert. Kahit pa sa ibang babae. Hindi na iwasan ni Reggie na makaramdam ng awa para kay Jessica. Tumalikod si Jessica at pinahid niya ang kanyang mga luha hanggang sa naramdaman niya ang isang kamay ni Reggie sa kanyang balikat. Tita Jessica, I'm sorry. Muling humarap si Jessica kay Reggie, pero sa pagharap dito ni Jessica ay hindi inaasahan na maging sobrang lapit pala ng mukha nila sa isa't isa. Hindi na alis ni Reggie ang mga mata niya kay Jessica. Doon niya napagtanto na napakaganda pala nito at para bang may tumutulak sa kanya na hagkan nito sa labi, hanggang sa hindi nga napigilan ni Reggie ang kanyang sarili. Isang mariin na halik ang pinadama niya kay Jessica. Nanlaki ang mga mata niya dahil sa ginawa ni Reggie at hindi niya agad nagawang makakilos, at sa halik na yon ay hindi akalain ni Reggie na makakaramdam siya ng kung ano at tuluyan siyang nabuhayan. Hiniga niya si Jessica habang patuloy niya itong hinahagkan. Doon ay pumalag na nga si Jessica. Reggie, sandali lang. Marahan nitong tinulak ni Jessica. Doon lang tumigil si Reggie. Makikita ang kanilang malalim na paghinga. Reggie, ano bang ginagawa mo? Hindi nakasagot ang binata at napaiwas ito ng tingin. Reggie, nobya ako ng papa mo. Nagbuntong hininga si Reggie. I'm sorry. Sorry po, Tita Jessica. Napabuga ng hangin si Jessica. Inayos niya ang kanyang sarili at agad na siyang tumayo. Babalik na ako sa kwarto. Hintayin mo si Ronnie, ah. Nag-alala din kasi sa'yo ng sobrang kapatid mong yun. Akmang lalabas na doon sa kwarto si Jessica, pero matindi talaga ang nararamdaman ni Reggie.
Nabuhayan talaga siya ng matindi at halata na matindi rin ang kanyang pangangailangan. Kaya bago pa makalabas si Jessica ay hinatak ni Reggie ang braso nito. Niyakap niya ito ng napakahigpit. Reggie, ano ba? Ano bang ginagawa mo? Tinitigan ni Reggie sa mata si Jessica. Tita Jessica, pagbigyan niyo ako. Kahit na ngayon lang po. Natigilan si Jessica ng sobra dahil sa hiling ng binata. Pero Reggie, hindi pwede ang gusto mo. Kinabahan si Jessica. Alam niyang nagkamali na siya sa may naganap sa kanila ni Ronnie at ayaw niyang madagdagan pa ang kanyang pagkakamali. Kahit ngayon lang, Tita Jessica. Pagbigyan niyo po ako. Nakita ni Jessica sa mga mata ni Reggie ang matinding pagnanais. Ramdam niya na tuluyang nawala na ang galit nito sa kanya. Bagkus ang nakikita na lang niya ay isang malungkot na binata na naghahangad ng kasiyahan na siya ang makapagbibigay. Kapag pinagbigyan ba kita, tatanggapin mo na ba ako bilang bagong asawa ni Albert? Tumango si Reggie. Tatanggapin kita ng buong buo, Tita Jessica. Kasi alam ko rin naman po na masaya si Papa. Napabuga ng hangin ang 40 anyos na ginang. Sige. Pumapayag ako. Ibibigay ko ang gusto mo, Reggie. Saglit na napatigil ang binata hanggang sa unti-unti siyang napangiti. Salamat, Tita Jessica. Muling niyakap ni Reggie si Jessica. Sa pagtama ng kanilang mga mata ay mariin ngang hinagkan ni Reggie ang magandang kasintahan ng kanyang ama. Pero muli itong inawat ni Jessica. Sandali lang, Reggie. Baka maabutan tayo ni Ronnie. Sumagot si Reggie. Hindi naman po tayo magtatagal. Mabilis lang po tayo, Tita Jessica. Hanggang sa tumango na lang si Jessica. Sa mga oras kasi na yon ay pauwi na nga si Ronnie doon sa bahay. Sa sobrang pag-aalala niya kay Reggie ay natawagan niya rin ang kanyang ama at nasabi dito ang nangyari. Okay na po, Dad. Tumawag po sa akin si Tita Jessica at sinabi po niyang nandun na po sa bahay si Kuya. Pauwi na rin po ako doon. Kahit paano ay nakahinga rin ng maluwag si Albert matapos niyang marinig na nasa bahay na ang panganay niyang anak na si Reggie. Si Reggie na sa sandaling yon ay matindi ang pananabik. Doon sa kwarto nito ay makikitang nagkalat na nga sa lapag ang mga bagay-bagay mula sa 2 tao at wala nang natira na kahit na ano sa mga ito. Nakatayo si Reggie at kasalukuyang sinasara ang mga bintana ng kanyang kwarto. Okay na po, Tita Jessica. Naisara ko na po yung mga bintana. Lumakad si Reggie pabalik sa kama kung saan nakahiga ang 40 anyos na ginang. Hindi pa siya kaagad tumabi dito. Habang nakatayo ay pinagmasdan pa niya si Jessica na nasa ganong sitwasyon. Lalo pa ngang nabuhayan ng sobra ang binata. Malalim ang kanyang paghinga at halos hindi magawang kumurap ang kanyang mga mata. Hanggang sa magsalita na si Jessica. Reggie, bilisan na natin. Baka maabutan pa tayo ng kapatid mo eh. Tumango si Reggie hanggang sa nahiga na nga siya sa tabi ni Jessica. Doon ay dinaman na nga nila ang isang halik na naging mitya para magpatuloy sila sa isang kaganapan. Alam ni Jessica na mali pero nadala na siya sa awa na nararamdaman niya para kay Reggie. 12:00 ng gabi ay nagsimula ngang marinig doon sa kwarto ang isang kakaibang ingay. May kalakasan ito at dinig pa ito hanggang sa labas ng pinto ng kwarto. Nagkataon naman na nakauwi na ang bunsong binata na si Ronnie. Kakatok sana siya sa kwarto ng kanyang kuya pero napatigil siya sa ingay na kanyang naririnig. Napangiti siya dahil nakakasiguro siya na sa mga oras na yon ay dinaranas na rin ng kanyang kapatid ang saya na pinaranas sa kanya noon ni Jessica. Sa huli ay hinayaan na niya ang mga ito at hindi na inistorbo pa ang kaganapan.
Mula La Union ay umuwi si Albert sa Maynila at hindi niya nga inaasahan na sa mahigit 1 linggo na wala siya doon sa bahay ay dadatnan niyang kasundunan ni Jessica ang 2 niyang anak na sina Reggie at Ronnie. Naging senyales naman yon para kay Albert na pwede talagang maging parte ng pamilya nila si Jessica. Kaya dumating sa punto na niyaya niya itong magpakasal. At makalipas lamang ang 4 na buwan ay dumating na nga ang araw ng kanilang kasal. Miss Jessica, okay na po ba yung pagkakasuot ninyo sa wedding gown ninyo? Tanong ng tao na nag-ayos kay Jessica sa mismong araw ng kanyang kasal. Naroon sila sa isang kwarto sa hotel kung saan gaganapin ang reception. Okay naman na. Maraming salamat Miss Tanya ha. Ngumiti naman si Tanya. Maiwan ko na po muna kayo dito Miss Jessica. Sa paglabas ni Tanya doon sa kwarto ay pumasok naman doon ang binatang si Reggie. Nakabihis na ito para nga sa seremonya ng kasal ng kanyang ama. Tita Jessica, napangiti si Jessica sa kanyang paglingon. Aba, bagay na bagay sa iyo ang suot mo Reggie. Lalo tuloy lumabas ang kagwapuhan mo. Ngumiti din naman si Reggie. Kayo din po. Sobrang ganda niya po sa wedding gown na yan, Tita Jessica. Hanggang sa pumulupot ang mga braso ni Reggie sa bewang ng naturang bride. Napasinghap ng malalim si Jessica dahil kakaiba ang mga ngiti ni Reggie na tanaw niya mula doon sa salamin. Napakaswerte naman ni Daddy sa inyo. Sayang at siya ang unang nakakilala sa inyo. Pero ayos na rin. Tutal na sulit naman na kita Tita Jessica. Humalik pa si Reggie sa pisngi ni Jessica. Kaagad na bumalikwas ang ginang. Reggie, ano ka ba? Napag-usapan na natin to, diba? Na kapag kinasal na kami ng papa mo, ititigil na natin yung mga ginagawa natin. Napaismid si Reggie. Bakit? Hindi pa naman kayo na ikakasal, Tita Jessica. May 2 oras pa bago ang seremonya. Tayong 2 lang naman ang nandito. At sa palagay ko, kaya pa natin gawin yun bago kayo ikasal ni Daddy. Please, last naman na talaga to Tita Jessica. Nagbuntong hininga si Jessica hanggang sa natawa na lang siya na napapailing. Sige na, pumapayag na ako. Pero paano tong wedding gown ko? Ang hirap pa namang isuot nito. Sumagot si Reggie. Huwag kayong mag-alala Tita Jessica. Tutulungan ko po kayo. Lumapit pa si Reggie kay Jessica at humawak sa bewang nito. Ano? Pwede na ba tayo magsimula? Pero lingid sa kanilang kaalaman ay naroon lang sa labas ng pinto ang bunsong binata na si Ronnie at narinig nito ang kanilang usapan. Hanggang sa pumasok na nga rin doon sa naturang silid si Ronnie. Teka, Tita Jessica, kung pagbibigyan niyo po si Kuya Reggie, paano naman po ako? Natigilan si Jessica sa pagpasok ng isa pang binata. Sumagot si Reggie. Ronnie, pwede bang lumabas ka na muna? Hintayin mo na lang na matapos kami ni Tita Jessica. Napatingin sa relo si Ronnie. Pero almost 2 hours na lang bago ang wedding ceremony. Ano pang aasahan ko? Inawat naman na ni Jessica ang pagtatalo ng 2 binata. Teka, tumigil na nga kayong 2. Tama na yung pagtatalo ninyo. Hanggang sa nagkatinginan ang magkapatid. Parehong napangiti ang mga ito na halatang may naisip silang paraan. Napansin ni Jessica ang mga ito. Ano yung mga ngiti na yan? Ano bang pinaplano ninyo? Sumagot si Reggie. Alam na namin kung paano lulutasin ang problema natin 3. Sumagot din si Ronnie. Oo nga Tita Jessica. Hala na tayong problema. Doon ay naghinala rin si Jessica. Kinabahan siya pero sa huli ay pumayag din siya sa suhestyon ni na Reggie at Ronnie. 4:00 ng hapon, nasa elevator si Miss Tanya at pabalik na siya sa kwarto sa hotel kung saan niya iniwan ang bride na si Jessica. Nang makarating siya sa tapat ng pinto ng kwarto ay kakatok na sana siya. Pero agad din siyang napatigil nang marinig niya ang kakaibang ingay mula sa loob ng naturang silid. Alam niya kung ano ang nagaganap doon.
napaismid si Miss Tanya. Ito talagang si Sir Albert. Hindi na pinatapos muna tong kasal. Hanggang sa bumalik na muna sa lobby si Tanya. Alam kasi niya kung ano ang nagaganap sa loob ng kwarto. Pero ang buong akala niya ay si Albert ang kasama ni Jessica. Lingid sa kanyang kaalaman na 3 katao ang kasalukuyang sumasaya doon sa kwarto ng mga oras na yon.